Hello po, i-share ko po sa inyo 12 taon na ang nakaraan ng iregalo nga sa akin ni Daddy ang ref na ito. At sa sobrang katagalan na nga nito ay ganito na nga ang nangyari. At eto nga ang takip ng freezer ay tinatalian ko na lang para nga mag-ari. Tapos yung lagayan naman ng mga gulay ay nag-crack na rin at saka yung chiller ay nagkabingot-bingot na rin. Pero para sa akin ay ari pa naman, pero eto nga si Daddy ay nag-decide na nga napapalitan niya na nga daw ito. At sino ba naman ako para tanggihan siya, kaya naman for today's video ay eto nga at inaya niya nga ako dito sa SM. At wala na nga ang patumpik-tumpik ay dito na nga kami dumiretso sa appliance center. At sa mga oras na yan ay namimili na nga kami ni Daddy at ang pinagpipilian nga lang namin dyan ay Samsung o kaya naman ay etong Panasonic. At syempre ang pinili ko dyan ay yung kaya ng ating budget at higit sa lahat ay yung makakatipid sa kuryente. At sa tinagal-tagal nga namin ang pagpili ni Daddy ay eto na nga lang Panasonic ang aming pinili. Meron siyang dalawang pinto. At ang maganda nga dito ay hindi mo na nga siya kailangang i-defrost at higit sa lahat ay inverter na nga rin siya. Pagkatapos kong makapagbayad ay eto nga at agad namang ipinacheck sa amin etong items at itinuro na rin yung mga dapat gawin kapag ini-open mo na nga ito sa bahay. At sa sobrang dami nga ng pinaliwanag ay wala nga akong halos natandaan at ang sabi ko nga ay bahala na nga itong si Daddy. Papaano ko naman maiintindihan ang sinasabi nitong salesman ay alam naman niya na nagbi-video ako, kaya ang sabi ko sa kanya ay kay Daddy niya na lang ipaliwanag yung mga sinasabi niya. At pagkatapos namang ipaliwanag sa amin ay dumiretso naman kami ni Daddy sa supermarket at ang sabi ko nga sa kanya para isang lakad na lang ay bumili na rin kami ng mga kulang-kulang naming gamit sa bahay. At ang pinagkukuha lang talaga namin dyan ni Daddy ay yung mga importante. At pasalamat na rin lang ako dahil sa pag-alis nga namin ay hindi nga sumama etong si Ate Mayan. At inaantok pa nga siya dahil nga kagabi ay siya nga yung nagbantay sa pwesto. Dahil pagdating ng alas 12 ng gabi ay uuwi na itong si Daddy at siya naman yung papalit hanggang mga alas 6 ng umaga. Pagdating naman dito sa mga green olives ay medyo nahirapan nga ako at ang hinahanap ko nga ay yung pinakamurang presyo. At ganun nga din dito sa olive oil. At meron nga akong iluluto at kailangan ko nga ang mga ito. Nang matapos naman kami ni Daddy sa pag-grocery ay pumunta na nga ako dito sa appliance center para nga pick upin etong aming binili. At dahil nakamotor nga kami kanina pagpunta dito sa SM, si Daddy ay nagpunta na nga ng parkingan at siya nga ang may dala ng aming mga grocery. At habang ibinababa naman etong aking binili ay si Daddy naman ay naghihintay na nga doon sa baba at siya na nga rin ang nakipag-usap sa tricycle na pagsasakyan naman etong ref. Dapat nga ay padideliver na lang namin ito sa appliance center, kaya lang ay medyo mataas nga yung kanilang delivery fee. At nakita nga ako ni Kuya na nagvi-video kaya naman nagtamang papogi nga siya dito. Pagdating nga dito sa mansion ay wala ngang katulong si Daddy at eto nga at tinulungan nga ito nitong kumukuha ng tela dito sa mansion. Hindi naman daw masyadong kabigatan, nahirapan nga lang silang mag-akyat dahil dalawa nga lang sila at sa second floor pa nga ito ilalagay. At ang idinemo nga sa amin ng salesman kapag dating dito sa bahay ay huwag munang gagamitin, kaya naman itinambay nga muna namin dito sa pinakagilid. Kinaumagahan ay maaga rin akong nagising at syempre alam naman natin na excited na nga rin ako na magamit nga itong bagong ref. At dito nga ay pinagtulungan na nga namin ni Dading buhatin at dito nga rin namin ipopesto yung bagong ref. At ipinahila ko na nga dito kay Daddy sa bandang gitna para nga i-unbox na nga ito. At noong tatanggalin ko na nga yung box ay tumukod nga doon sa pinakabubong, kaya naman napaisip nga ako kung paano nga ito tatanggalin. Ayaw ko namang sirain yung karton, kaya naman ang sabi ko nga kay Daddy ay ibababa ko nga muna. At sabi ko nga kay Daddy para nga mailabas ay unti-unti niya itong itutumba at saka ko naman hihilahin yung karton. At nung matanggal ko na nga yung karton ay tinanggal ko na nga rin yung sapin sa pinakailalim at saka nga namin dinala ito ni Daddy paunti-unti dito sa kanyang pagpupwestuhan. At nung naitayo na nga namin ni Daddy dito sa pagpupwestuhan ay bigla naman akong nalungkot dito sa luma naming ref. Dahil eto nga ay regalo pa sa akin ni Daddy.
Daddy. At sabi nga nito si Daddy sa akin, sa halip nga daw na maging masaya ako at meron na akong bagong ref ay bakit daw ako nalulungkot. Dahil sobra talaga akong maingat at mapagmahal sa gamit, lalo pa nga at regalo ito sa akin. At tumagal nga ito sa akin ng 12 taon. At okay pa naman talaga siya at eto lang talaga yung naging problema sa kanya. At nang mailipat ko na nga yung mga laman ay eto nga at nilinis ko na nga siya ng malinis na nga at tingnan nyo naman at napakaganda pa nga nito. At eto naman ay didikitan na lang namin siguro ng tape. Dito ko na tinatapos ang aking mini vlog. Ingat at mahal ko kayo. Thank you for watching. Bye!